Hi, Titi. Ay, ako. Wala kasi akong mic eh. Okay. Sige namin. Good afternoon po. Good afternoon. Kamusta po? Kamusta po si President? Okay naman siya. Nakita kami ni former President Rodrigo Duterte sa loob. Nandoon pa rin siya sa loob ng hospital. So, hindi pa siguro siya on severe. Base siguro sa assessments ng doctors niya. He's in very good spirits. Meron siya. Tinanong ko siya kung kamusta yung pagkain. Sabi niya meron namang rice. And then tinanong ko siya kung paano yung ulam. Sabi niya half-half daw. So hindi ko alam kung ano yung ibig sabihin ng half-half. Hiniling ko yun. Hiniling ko yun. Bisaya lang tayo, Bisaya. And half-half. Tagan mi Bisaya, BP. Yes. Regarding the legal, his legal team and his decision na sabi ni Attorney Roque, he has to decide on, has he made that decision? Very very general lang ang pwede ko i-discuss about the legal team and the legal strategies and kung anong mga ways forward legally. Unang-una, his team is headed by Attorney Nicholas Kaufman, and then meron pa akong mga kakausapin ng mga lawyers, no? Meron pang darating na isang abogado. I-interview ko siya para sumali sa team. And then once maayos na yung team for ICC, magwi-withdraw si Attorney Medialdea kasi meron lang limited na mga slots for lawyers, and we want all the lawyers on board na merong ICC experience. So ma'am, ibig sabihin po ay pinili po ng ni Pangulong Duterte na legal aid. Kumbaga pa the court from the ICC for the councils, kasi parang dalawa raw po yun, either the court pays for the councils or it's the president own money. Sa matter, on that matter, no, it's best if you ask Nicholas Kaufman kung ano yung direction nila, since siya yung lawyer and si former President Rodrigo Duterte yung client. So I am just here to assist President Duterte sa pag-create ng legal team, kasi every time na pumapasok ako doon, pinapauwi na niya talaga ako. Yung pa rin na sinasabi. So ma'am, ano pong sinabi niyo sa kanya dahil pinapauwi na po kayo? Paulit-ulit kasi siya sinasabi niya na, what are you doing here? Umuwi ka na ng Pilipinas. So, ayun, inaayos ko lang yung legal team. Meron na akong i-interviewin na isa pang lawyer. Si Attorney Harry Roque po, hindi po kasama? So far, hindi siya kasama sa legal team. Ma'am, may we know why? So, dalawa pa lang po. Yung potential na lang kakausapin pa lang, if ever. Meron na kaming listahan, pero yung isa kasi darating siya dito. So, puro foreign? Foreign po yun? Yes, oo. Ilan? Kung ilan, you may have to ask Attorney Kaufman. Bakit po hindi kasama si Attorney Roque? Well, because hindi pa kasi na-establish kung ano yung basis ng pag-stay niya dito sa Netherlands. And we don't want complications ba. Gusto namin nakatutok talaga yung lawyers doon sa kaso. And right now, I heard applying for asylum. I think he publicly announced that already. So we want him to focus on his asylum. And then we want our lawyers to focus on the case. Yun po yung ginagamit yung basis din to be able to get that asylum. So we can defend. Well, that is a matter that he has to discuss with former President Duterte. No? But right now, he's not nominated as a lawyer.
Nag-sink in na po ba sa dating Pangulo na nandito na talaga siya sa ICC? Pasensya na po dahil before, di ba sinasabi po niya, sipain ko pa yung ICC, hindi talaga ako papahuli ng buhay. Sali pa yan. Sabi niya, ano daw, wala din naman daw siyang ginagawa sa labas kasi hindi pa naman daw siya mayor. So might as well, tumirang daw muna siya sa labas. So may ano na po siya, parang routine na po siya. So he can still be Is he enjoying? Oh, I have to tell you, he's charming. Kasi Paano po, ma'am? Paano po? Ano po? So marami na po siya nakakausap? Marami na po siya nakakausap na ibang detainee? Huwag nang ibahin Ano ang po na witness nyo? He's very friendly with people inside. So, mayroon na silang banter eh. So, Ma'am, nakita niyo mismo yung loob ng kanyang, kung saan po siya. hindi kami allowed. Opo. Doon lang kami sa visitors center. So, sabi niya, ano daw, wala din naman siyang ginagawa pa because he's at the moment retired. Wala pang election, so hindi pa siya mayor. So, he might as well just stay inside. And then he said that he doesn't regret anything that he did. that's true. Sa pagtatrabaho niya para sa bayan at nakita naman daw ng bayan kung ano yung resulta ng kanyang serbisyo para sa bayan. Ma'am, VP, how's your visitation? Do you have to apply every single time you apply? Ganyan naman yung iba iba mag-interview. Matagal ba yung Tayo lang nila. proseso? It's online. It's online. So, every time na kailangan ko pumunta doon para Kasi hindi tayo magpaabot media ng pero mensahe may sa right kanya, tayo magtanong. pinapasa ko siya online, sinasubmit ko, and then nagre-respond sila. And then, siya yung nagsasabi yes or no. So, I tried to limit kung sino Galit ako. pwede pumasok sa kanya. But Lahi ko. apparently, ang rules nila dito ay yung detainee ang magsasabi ng yes or no. You apply, and then he'll say yes or no. Kasi Attorney Harry said you wanted sana a A daily. daily. Yes. So, Ano nag-apply. ang Ang application ko last time was Friday until Tuesday ngayon. So, I was given Tuesday, and then mag-submit na naman ako ng bago. So Tuesday na naman until yung Well, panibagong. right now, I'm thinking kung hanggang Pagwapa ni kailan Vicky, ako nandito, yun na rin yung i-apply ko para hindi na rin sila mabombard ng everyday na submission. Yeah, so kanina doon while we were talking, biglang may dumating na letter. So apparently pwede palang magpadala ng letter sa loob. So marami sa ating mga kababayan ang gusto magpaabot sa kanya ng mensahe nila. Oo. Sana kami doon. Tinanong ko doon sa loob paanong nangyari na nakatanggap siya ng sulat galing sa isang couple, Dutch couple dito sa The Hague. So i-address nyo lang daw sa kanila. Okay. Babasahin nila yung sulat ninyo kapag nakita nila na walang problema sa sulat. Nothing incriminating. Sila yung mag-check kung ano yung pwede at hindi. At kung sinasabi nila sa loob na pwede, ibibigay nila doon sa kanya. Kailan, Bibi? Meron na po bang mga iba pang family members na pupunta po dito para po magbisita din po ang dating Pangulo? Pinag-usapan namin sa loob ni Pangulong Duterte. Sabi niya kasi wag na papuntahin dito yung mga kapatid ko. Kasi unmarried si President Duterte. So he's single. So ang next of kin niya is kaming mga anak. At sabi niya na wag na pumunta dito dahil wala naman daw silang gagawin dito unless gusto daw nilang sumama doon sa... So, VP, pwede magtanong. Pwede mong tanong, VP. Paano sa ka makaano, diri sa ka or muli na kang Pilipinas? Ako lang sang isahon ang mga abogado, imitin na ko sila. Magsabot mi ko unsay buhaton. Pagkahuman, kinahanglan ako muulit sa... Okay, salamat, VP. Napay kinahanglanon si tatay, medyas ba? ng pagkain sa loob. Yan ang hindi ko natanong sa loob. Murag di man pwede siguro. Pwede nilang tanungin, pero top of mind answer ko, ma'am, baka hindi yan sila pumayag kasi it's a security risk. They will answer for whatever will happen to the former president inside the detention. Ano po yung pagiging mayor ni Na yun na, dili pwede nga di ba dayon? Magpinatirin niyo nung di ba dayon? Kaya nga sabi niya kanina, Sureball na yan ng
Hindi ko naman ako mayor, so dito lang muna ako. So, di po yun maapektuhan, yung kanyang candidacy of Di him ba being sa mga tao? Oh, he's only an accused, and an accused is presumed innocent until proven guilty. Yes! Masyado pa tayong malayo doon sa... Ma'am, paano po yung Article So the 59 na target is to nilabag bring nila, him ma'am? home before the elections. The target is to bring him home today, pero as we all know, it takes a lot of paperwork. Pero kadalang VP, maabtan ba siya og September sayang last Dili na, uy. Wala. Nang ampog gid mi, 100% gid among ampog yo. illegal arrest? Ganahan nga din siya sa inyo, ha? No, Dili mo ko taga Sweden ko. Taga-Sweden ka, Yes. so pabalhinon sa nato. Pwede mo sa Sweden, Timano ka siya. Pwede. Sa illegal man ilang pag-arrest, kita ko sa live. Yes, ma'am. Illegal. Nalahi ko Bisaya na. Pag nalang kasama VP. I saw the live from 2 o'clock AM here until they put him in the plane. It's illegal, ma'am. So, nano man gikidnap man na. So, why we cannot do the ICC that it's illegal in the Article 59 of accused ICC Rome Statute. Opo, tinuod na So, siya. mano man na, dili man na nila ikuhan. We will bring that up in the proper time. Naatay video, ma'am, gi-confile na mo. So, ato na siya Salamat. ato na siya ihatag. Kay kinahanglan po na. Yeah. Ma'am, kinahanglan Dako na nga sa mga ebidensya. abogado. Ma'am, linawin ko lang po yung tungkol dun sa yung pagpunta-punta po niya sa Sila mo clinic. makauli na si tatay mo, boy. Yung minomonitor po on a daily basis po ba, regularly, yung kanyang health? Kailangan po ba niyang lumipat sa clinic to be able to do that? Or pupuntahan po siya sa sarili niyang cell? Nandun siya sa hospital part ng detention facility. So, lahat sila doon detainee patient. So meron pong hospital. So nandun pa po muna siya, hindi yung talagang nakaseparate siya. Nakarating po sa kanya yung medicine sa pinadala. Binigyan ng copy ng records ang mga doctors doon sa loob, and they Oy, wala yung pero now. note of the list of medicines, and alam naman ng mga doctors yun sa loob. So nandun lang po muna siya. Kumusta naman po? Hindi ko pa alam kailangan ko siya puntahan ngayon sa hospital. So pagkatapos natin dito ngayon, pupuntahan ko siya. VP, sorry, one last. Gusto ko lang pong malinawan. Yung very friendly siya sa loob. Yung mga guards, wardens, or yung mga kapwa detainee po ba yung nacha-charm niya? Hindi ata sila nakikita ng mga kapwa detainee niya. Okay. Kasi may kanya-kanya silang kwarto. So isang detainee lang per room. Yun ang pagkakaalam ko, ha. Pero yung hindi ko lang alam if they see each other somewhere sa hallway or sa ewan ko saan sila kumakain, yun ang hindi ko alam. So the place where he is specifically is still like a cell pero nasa hospital part? Or is it a clinic? Or can you just describe it, ma'am? Hindi ko nakita. Pero yung sinabi po niya sa inyo na parang clinic part po ba yun? Hospital part? Or yung pinakikita po sa ICC website na cell ng bawat detainee? Ang sinabi niya sa akin, Smile ka lang, VP, smile. ang sinabi niya sa akin, para akong nasa hotel, except that. Yes! Ganyan ang Except Dutch that. kasi ang Oy, ICC is Sweden sa dingana po. Sandali lang. Sandali lang po. Sandali lang. Para po marinig po tayo, mama. Sa loob na nangyari na kasi pag uwi niya po from Hong Kong, parang bilis po ng lahat ng mga bagay-bagay. Alam naman niya. Oo. Sinabi naman niya na haharapin ko ito. That's our tatay. Kunay bahala siguro. Anything that I did sa aking paglilingkod sa bayan. Ano daw pinaka-namimiss niya? Ano daw pinaka-namimiss Sa isa niya? lang. Hindi ko. Sinabi naman niya ESD. Dami ka naman girlfriend ata Grabe. VP, magpaano tayo? Magpa-picture muna tayo, May na po ba VP. siya para sa 23 po? Kasi parang birthday rally niya rin po yun. Meron na po ba siyang gusto iparating sa mga Pilipino po, sa supporters po? Yes, sanabi ko sa kanya. Aware na siya sa 23. And then, nagsabi siya na nagpapasalamat siya sa suporta na pinapakita ng mga kababayan. And ang isang concern lang niya is ayaw niya daw na makadisrupt tayo dito sa The Hague. So, isiguraduhin daw natin na kung ano man yung gagawin natin ay
naka-coordinate daw sa LGU o sa police man kung saan daw dapat mag-coordinate kasi ayaw niya daw na maka-disrupt tayo. Tama. So far po ma'am, sa The Hague po gaganapin itong March 23. Yan ang hindi ko alam, pero alam ng lahat ng ating mga parallel groups at lahat ng mga individuals na kababayan natin. They can contact General Madrona sa Office of the Vice President. She's the focal for March 23. Para sa amin lang yung solution. VP, na banggit po ba niya yung... Madam, kasama po sa GIL Amsterdam po ang prayer namin para kay Tatay Diggs. Thank you, JR. VP, nabanggit po ba niya yung laman nung letter po from the Dutch couple? Nabasa niya kasi sa akin. Kasi nagulat siya kung ano daw yon. Napakaganda kasi ng handwriting. Kasi napaisip siya. Tapos sabi ko, nagpaalam ako doon sa tao kung pwede ako ang humawak at magbasa. So, binasa ko sa kanya. They were saying that they were appalled of the detention and the kidnapping. And their saint daw, dito sa Netherlands, nakalimutan ko yung pangalan ng saint, was incarcerated as well in this very prison in 1932 and suffered the same fate as, suffered the same injustice as former President Rodrigo Duterte. And he did a Latin prayer. I think it was Peter. The Gospel of Peter. Pietro is Peter, no? Yes, yes. And then sabi niya that may you be guided by the Lord Jesus Christ. Yeah. VP, may masyado... reaction lang po kayo sa mga developments back home. Ano bang developments back home? Wala. Update niyo muna ako kasi hindi ko alam kung ano nangyayari doon eh. Yung mga lista-lista, yung mga pangapangalan. Kung gusto niyo lang po ng utang, lista ng ano. Lista ng ano? We want people already back home. Yung mga Miggy Mango. Yung sa impeachment ba? Ito ba yung walang kamatayang confidential funds ng na atake nila? Matay klaro nga lista. Ano masagot yan eh? Because as we speak, hindi namin alam how they handle the chain of evidence talaga eh. Hindi natin alam kung yan ba nga talaga yung sinagot ng Office of the Vice President at this point. Hindi na natin alam. VP, hindi po ba nagrereklamo ngayon si former President Duterte? Kasi ang ginaw po ngayon dito, nararamdaman din po ba niya yung ginaw doon sa loob? Or comfortable po ba siya doon sa loob? Actually, mainit doon kasi hinubad Opo. So talagang comfortable naman. Control. Opo. Kasi medyo nainitan ako at hinubad ko yung jacket ko. So comfortable po siya doon. Thank you. Okay. Picture kami. VP Sir Oli sends his regards po. Sir Oli sends his regards. Yes, ma'am. Opo. Si Maris of si Maris. Sige, ma'am. Pila. Ma'am, dito lahat. Pila tayo, pila. Ay, wala na. Hindi natin naka-ano. Maraming barko. Thank you so much. Kasi bawal. Ako muna. Sige. Actually, na-realize ko kanina yung background natin. Basurahan. Yung comeback. Kasi dapat iikot dito sa madam, na-block na siya. Kaya Para isang tayo. Ang PPP, ulit ang Sweden ta. Nais-tuloy to. Lahiran yun ang mga Bisaya. Lahiran yun. Habang nagpipicture. Puso, kalalabas lamang po ni Vice President Sara Duterte mula sa detention facility kung saan dinalo niya si dating Pangulong Rodrigo Duterte at naman daw yung kalagayan ng
lagi na monitor yung kanyang kalusugan. At sinasabi nga niya sa Vice Presidente na umuwi na siya sa Pilipinas para magampanan niya yung kanyang tungkulin. Sinasabi rin niya na huwag na raw siyang puntahan ng kanyang mga pamilya unless gusto rin nilang makulong daw sa loob. Yun, very talagang nagbibiro pa rin na si dating Pangulong Duterte kahit nasa loob ng kulungan. Sabi niya para raw siyang nasa hotel sa loob ng kulungan, except that hindi nga siya makalabas o wala siya freedom makalaya. Pero talagang very charming pa rin daw si Pangulong Duterte. Even inside, na-charm niya yung mga tao sa loob. So, talagang favorite siya ng mga tao sa loob. So, Ma'am, ingat po dito. Maraming salamat. Natatapos lamang po ng kanyang pagbisita at naman siya sa hospital para bisitahin naman po si Executive Secretary Del Thank you. Thank you, ma'am. Thank you po. Thank you po. Ingat, ma'am. Ingat ka po, ma'am. Ingat po. God bless. Ngayon po nabutan yung symptom mo. Wala pa po ako dito nung... Ano po ba yun? Korean? Next time, ma'am. Sige po. Thank you. Alam niyo ba kung meron? Thank you so much. Thank you so much. May alam niyo ba kung meron ano sila? Oo, kasi wala namang collapse nila. Pag-landing nila. So, nag-collapse po ba siya? Nung pag-landing nila dito sa Lahey, nag-collapse na siya. And kaso na against medical advice siya, discharge dahil siya pa lang yung nag-iisang lawyer na pwedeng makipag-usap sa ICC. Pero may comorbidity siya. A health condition. I believe so, sa edad niya. Oo, meron na nga talaga siguro yan. So, pangalawa na niya ito. How do you feel nung narinig niyo po? Frustrated kasi kami sa kanya kasi lagi namin sinasabi na magpa-check up. Ako kahapon, nagkita kami, sabi ko diretso na tayo magpa-check up. And siguro kasi dahil malalaki, macho, they would not recognize na merong sakit siya siguro or may nararamdaman. Ayaw niya. He already has a heart condition to begin with. Yan ang hindi ko alam kung ano yung kanyang mga but I'll update you kung ano yung malaman at Okay, thank you very much. Ma'am, thank you po. Thank you, VP.